This episode is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Salamat Kim Chu at welcome mga papa. Ako po si Ingo at kasama pa rin natin ang isa sa mga hosts ng pinakasikat na OFW podcast. Walang iba kundi ang Konichi Mates. At ito ang ating host, na si Tristan Ting. Tangina mo. Hindi, alam mo, hindi pinakasikat na OFW podcast yung Konichi Mates kasi ang pinakasikat na OFW podcast ay ang Buhangin Brothers. Akala ko sabi mo kasi hindi kami OFW. Ay, oo, yun din pala. Oo nga. Ayan. Ay, Tristan. Hindi, kasi ito, sa mga nakikinig lang, medyo matagal kami hindi nakapag-recording ni Ingo, medyo late na nga to eh. Actually, pagkatapos ng recording na to, i-release ko na kagad tong episode na to. Wala nang edit. Hindi mo bukas pa ma-release to kasi mag-render pa siya. Ay, oo, yun. Oo nga, tama. Pero ayun, dahil nga napaka-proactive ni Tristan. Alam mo, yan yung kagandahan sa mga sa feeling ko Tristan, yung bahay mo masarap puntahan kasi napaka-proactive mo eh. Dahil for sure, well-stocked yung pantry mo, tapos malinis, tapos kusa ka ng bibigay ng pagkain. Ganun ba yun? Nagpa-follow ba yun? Nagpa-follow ba yung ganong klaseng behavior? Yung pagiging proactive sa pagiging hospitable? Actually, ito nga eh, medyo baliktad yung sinabi mo na yun. Kasi hindi ako sanay ng may bisita. Kumbaga, bihira kami mag-host ng bahay. Pero yun nga, medyo, kagaya ng sinabi ko sa iyo kahapon, medyo may hindi ko alam kung ang word ba doon is maselan pagdating sa bahay. Medyo maselan kami pagdating sa bahay na, pag may konting dumi, naglilinis kami kaagad, vacuum, tsaka yung naka-order lahat. I mean, medyo malinis kami sa bahay na hindi naman yung super linis pero alam mo yun, yung parang orderly. And yung mga anak ko rin kasi is alam nila na pag may kalat na hindi sa sarili naming bahay, yung mga anak ko, oo, free silang magkalat. Pero kailangan ililigpit nila. Meron ng rule na gano'n dito sa bahay. So yung rule na yun, mas matindi pagka nasa ibang bahay kami. Ayos yun Oo. Na isang example na lang siguro na ibibigay ko kasi yung kunyari, punta kami sa isang bahay. May mga ibang bata, diretso ka agad yan. Maghahanap ng snacks, pupunta sa fridge nyo, tapos bubuksan yung fridge nyo, titignan anong meron. Kaya sasabihin sa magulang nila, Papa, nagugutom ako eh. Tapos minsan parang maisip mo, hindi nga kami nag-prepare or wala akong mabibigay eh. Or minsan pupunta na lang sa pantry ninyo, meron ng dala-dala. So, yun, yung pinaka-iniiwasan ko yun. What do you mean may dala-dala? May dala-dalang pagkain nyo? O may dala-dalang pagkain na dala nila? Hindi, dala-dalang pagkain namin. Yung maghahalongkat ng mga snacks ba? Parang may mga ganong mga stocks nyo. Oh, so, I mean, sa totoo lang, okay lang naman. Pero minsan kasi, siguro kung yung mga ibang magulang, tingin nila kasi nakakatuwa yung anak nila, it's very proactive, assertive. Hindi lahat ng magulang ganun yung tingin eh. Lalo na kung kunyari hindi naman nila anak yun. Hindi ganun yung magiging reaction. Iba-iba yung reaction na
kung ang rule mo sa bahay is okay lang gawin ninyo yung ginagawa ninyong yan. Baka kasi sa ibang bahay hindi gano'n yung rules, eh. Oo. So, Do'n dapat talaga pumapasok yung topic safe. natin ngayon na, Mm. "Hoy, hindi mo bahay 'to." Oo nga. At kung papaano ba maging maayos na bisita ang anak mo. O yun, tama. Kung papaano bang maging maayos na bisita na ikaw ba, Ingo, meron ka bang mga ganyan na, experiences? Ay, naku, teka lang, sasarado muna ako ng pinto. Meron akong ganyang Ito yung experience. pinagsaraduhan mo ng pinto, Oo. Ano, kadalasan ang ano ko na naman, ang internal rule ko kasi na walang nakakaalam ay bawal kunin ang pagkain ni Sven. Ah, 'Yun. Kahit yung mga snacks niya, huwag kukunin. Yung snacks ko, walang nagkaka-interest dun kasi snacks ko 'yun, eh. Boring snack ko. boring. Anyway, Pero Ingo, pipigilan lang kita diyan saglit, kasi yung sinabi mo na, walang nakakaalam. Papaano magkakaroon ng boundary yun kung hindi nga nila alam na ganun pala yung rules mo? 'yun yung naging ano, yung naging problema. 'Yun, exactly. 'Yun yung kasalanan ko na dapat sinabi ko kung ano yung boundary ko. Hmm. 'Yun. Yan yung ako yan din yung problema ko, eh. Tsaka ito basahin ko lang yung comment nito ni JJ, yan ang Hmm. collab na hinihingi pero dapat mangyari ang Konichi Mates tsaka Buhangin Brothers. Hindi kami iniimbita, eh. Sabihin niyo kay Jomar J, yan, sabihin ko kay RJ. Anyway, so yan, yun nga, babalik lang ako sa sinasabi ko, Ingo, Hmm. yung boundaries. Parang in a Filipino, culture, parang medyo mahirap maglagay ng boundary, eh. Kasi parang Oo. lumalabas, "Tangina ang damot mo," or na Oo. parang, "Ang sugapa mo naman," parang gano'n. Hmm. Oo, especially sa ano, especially sa pagkain. Mhm. Kapag kapag gano'n naglagay ka ng boundary sa pagkain, parang ang sama ng ugali mo. Naalala ko naglagay ako before ng boundary sa tubig. At this was way back ano, early 90s. Wig. Tubig, early 90s. Nung panahon kasi namin no'n, mahirap yung tubig dito sa subdivision namin. Tapos, basta konti lang yung tubig namin. Hindi kami, sabihin natin, hindi sa sobrang hirap namin, nagtitipid kami sa tubig. 'Yun. Naubo tuloy ako. So, papaano Yun. yung boundary mo sa tubig? Yung pangligong tubig ba yan o yung pang-inom na Pang-inom. tubig? Kunyari may makikiinom, lahat sila bibigyan ko lang ng isang pitchel, maghati-hati na kayo diyan. Siyempre Pero ba't may nakikiinom? Ba't nakikiinom? Oo. Galing kaming basketball tapos yung Wow, bahay namin, nagba-basketball si Ingo. Wow siyempre naman. ako yung cheerleader, ra, 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 Yes. ra, ra, ra. Hindi, galing kaming kapag may basketball, yung bahay namin yung pinakamalapit. So, ako yung taya Ah, sa tubig. So, ayun na nga. Dahil nga hindi naman kami hirap ang buhay dati, hindi ako masyadong freely nagbibigay ng tubig dahil dun. So, namarkahan ako na madamot sa tubig. madamot ka pala sa tubig, eh. Oo. Tapos kaya hindi ka na sinali sa basketball. Oo. Bilang ko na lang ako sa basketball. Ako, siguro Hindi, joke. sa'kin, yun nga, ako wala naman akong boundary na binibigay na ganyan na wag niyong gawin, yung alam mo yun na parang eto yung may kakilala ako, eh. Si Age, yung kaibigan ko dito. Sabi niya, kasi sa kanila, ano siya, parang Couples for Christ siya. So, meron Oo. siyang parang may ikutan pala yun na, na may isang araw, na isang weekend, pupunta sa inyo yung mga taga Couples for Christ. Tapos parang meron kayong get together. Tapos may mga pamilya. So, siyempre maraming mga bata.
So siya, Hmm. ginagawa niyang boundary niya. Kasi dati daw, ang kwento nga niya nun, ano daw minsan yung mga ibang tao, yung hindi nagtatanggal ng sapatos, papasok sa Sapatos, bahay, oo. Oo. tas hindi niya masabihan. So, nilagay na niya, may sign na. May Oo. sign na sa pinto. Oo. Nung pumunta ka sa kanila, nakita ko, ba't may sign na ganyan? Akala ko automatic na yan, magtatanggal ng sapatos yung mga tao. Hindi. May mga iba, hindi nagtatanggal. Kahit nga may sign, sinasabihan niya. Yung mga Oo. matatanda. Oo. Bawal sapatos sa loob, bla bla bla. Ang hindi daw niya masabihan, yung mga bata. Oh, Kasi bakit? syempre, Oo. yung mga bata, ang expectation niya, ang sabi niya sa akin, kasi madalas pagka yung mga bata, ang expectation diyan yung magulang yung dapat na nagsasabi sa mga bata, eh. Pag Hmm. sumosobra na yung kagaguhan ng mga anak nila, eh. Oo. Dapat hindi ka rin which is tingin ko tama din, eh, na parang wala tayong karapatan na mangsaway ng hindi naman natin anak. Parang gano'n yung point ni Age. So, ang ginagawa niya is Oo. binibilinan niya yung mga anak niya. Sabihin niya, Hmm. sabihin niya dun sa anak niya, Aiden, So dapat pag-aakyat sila dito sa itaas, 'pag yung mga kids maglalaro sa sopa or aakyat sa taas, sabihin mo bawal diyan, Kayo yung wow. magsabi na bawal diyan, So, lusot siya. Kumbaga, parang walang dugo ang kanyang mga kamay. So so, Pinaubaya ako sa gusto anak. kong i-try din 'yun. Although hindi naman kami gano'ng nagkakaroon masyado ng bisita, pero 'pag may bisita naman kami na merong kunyari may mga makukulit, um, madalas yung mga anak ko nagtatago sa kwarto. Kumbaga, hindi kasi yung mga anak ko hindi yung mga bata na 'pag may mga tao gusto nila nandiyan din sila, na nagpapasikat sila or, nagpapapansin sila sa mga bisita. Oo. Hindi, matik yan si Rigo magpupunta sa kwarto magkukulong, si Rocco aakyat na rin sa taas. Hmm. So, 'pag merong makulit, walang magsasabi kung hindi ako. Ah. So, ang nangyayari, minsan, ako wala namang problema, kung kunyari bigyan mo ng snacks or ano, ganito. Pero sana mga tipong dapat uubusin or minsan dapat alam ng magulang na na hindi naman yun uubusin, eh. 'Wag mo ng bigyan. Minsan lang ang nakakailang din, yung bata yung sinasabi, gutom na ako, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko nung popcorn dun sa pantry nila." So ikaw, anong gagawin mo? Alangan namang sabihin mo, "Hindi, hindi puwede." Aantayin mo siyempre yung magulang na, "Hindi, 'wag mong gawin yun." Eh, yung magulang quiet lang din, hindi magsasalita. So, ako medyo kupal ako, eh. So ako, dedma ako pagka gano'n. Pero si Luis mabait, eh. Sasabihin niya, "O sige, ano mo na 'to. Sige ito, bigyan mo na." Tapos yung pala pagkain niya ni Rocco or alam mo yun, tapos hindi naman uubusin, bubuksan lang ta's magiging makunat ta's titikman lang kasi gusto lang alam mo naman mga bata, bukas lang ng bukas ta's wala, eh. Oo. Kung yung mga anak ko yung gano'n, okey lang kasi mga anak ko sila, eh. Pero Oo. kung mga anak ng ibang tao, hindi hindi ko gusto, eh. I mean, hindi siya tama. Hindi mo pa yan lalagpasin, hindi mo siya ito-tolerate. Hindi kasi yun na yung parang boundary mo yun, eh. And siguro Hmm. ako rin 'pag kasi ako 'pag nasa ibang bahay kami, yung mga anak ko, umupo lang kayo diyan, Bibigyan ko na nga lang, mag-cellphone na lang kayo, mag-iPad kayo diyan, 'wag kayong magulo." So, yung mga anak ko tahimik lang, nakaupo lang. Unless may kalaro ibang bata, pero habang nakikipagkuwentuhan ako, habang nasa ibang bahay ako, nakikipagchika-chika ako, yung mata ko nakatingin dun sa mga bata, lalo na kay Rocco kung may ginagawang kalokohan o makulit, Pero sa tingin mo, Tristan, nakatingin ako. sa Ano? tingin mo, Tristan, ano kaya mag-isip muna tayo ng ano, sa tingin ko mag-isip muna tayo ng mga bagay na huwag gawin ng mga bata sa ibang bahay. Puwede. After some words from our sponsor. 'Yan. Panalo sa Bingo, plus, 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 plus.
Ayan, sa Bingo Plus, pinapaalala lang tayo ng Bingo Plus na meron silang proteksyon sa mga hackers dahil surely hindi hindi na kailangan ng Bingo Plus kunin ang pera nyo, kusa na nating ibibigay yung pera natin sa kanila. So ayan, balik tayo sa sa tanong natin kanina. Yung mga edi ayun nga, nag-rant ka na, Tristan. Nag-rant ka na, Tristan, sa mga nangyayari. Hindi ako Talagang nag-rant. Naisip ko lang kung kunyari, ano to? May scenario. May scenario. Oo, Nag-isip ka na scenario ng lang to, scenario. scenario to. Hindi ito nangyari sa Oo. totoong buhay. Oo. Na, ayun nga, sa tingin mo ba, ano ba yung mga bagay na mga wag na wag sana ginagawa ng mga bata sa ibang bahay? Hindi, pero ito, gusto ko muna sabihin siguro, bago natin Sige. isa-isahin yung mga bagay na dapat na hindi ginagawa ng mga bata. Siguro, gusto ko muna sabihin, bakit ba to importante na alam natin tong mga bagay na to, na dapat yung anak mo, hindi ito ginagawa sa ibang bahay. Ako, yung point ko lang dito kasi, kung ano yung ugali ng bata sa ibang bahay, parang yan yung salamin kung paano mong pinapalaki yung anak mo eh. Hindi ako nagja-judge ng ibang magulang dito Pwede kasing maayos kayong magulang and what do you call this? Organized kayong mga magulang or pinaplano na ninyo yung buhay ng mga anak ninyo. Pero minsan kasi baka nakikita din sa inyo na medyo presko kayo pagdating sa ibang bahay or nakikita na ang hirap niyang i-explain eh. Kasi minsan kahit naman mabait naman yung host pag yung bata makulit, kakainisan din talaga kasi kagaya ng lagi ko nga sinasabi, ayoko kainisan yung anak ko. Kasi ako yung unang-unang masasaktan. And lahat naman tayo ganun eh. Na pwede kasing tayo lang yung natutuwa sa anak natin. Na kung gaano siyang ka-assertive, gaano siyang kabibo, nakikipag-usap, sumasabat sa mga usapan ng mga matatanda, nagpapapansin, nakikipag-usap, feeling na, oh my God, so cute, ang cute-cute, ang talino na. Hindi lahat ng tao ganun yung nagiging reaksyon eh. So, yun lang. So, ikaw, meron ka ba sasabihin, Ingo, kung bakit ba importante to? O umpisahan na natin kung ano yung Umpisahan na natin. Ayan. Umpisahan mo na. Ayun, sa tingin ko, na-mention mo to kanina, yung pag-ransack or probably pagbukas ng ref. Kasi alam ko sa ibang previous episode na na-mention ko na to na may yung anak ng labandera kumuha ng snacks ni Sven na dahil nagugutom daw siya, which okay lang, okay kung nagugutom ka, pero siyempre magpaalam ka sa may-ari, which is kaso naisip niya, hindi naman ako maintindihan ni Sven eh. Ba't ako magpapaalam kay Sven? Kahit na, magano pa rin siya. Kaya tuloy, hindi na siya nakakapunta dito sa bahay. So, binan mo? Oo. Pero paano kang nag-ban ng mga ganyang mga bata? In fairness dun sa lola niya, she knows how to read the room. Nung sinabi ko na, Ate Beth, yung apo mo ito yung ginawa. Tapos pinagsabihan ko. Siguro, nahiya na din siya dahil maski siya nakukulitan sa apo niya eh. So, hindi niya sinama. Okay. Nakaramdam. Minsan kasi may iba medyo dense hindi kala nila nakakatuwa yung anak nila no? Oo. May mga ganong mga tao eh. So yun nga, yung una yung magbukas ng ref. Ano rin eh, napanood ko, ito kakapanood ko lang kagabi. Nanood ako nung vlog ni Chef RV eh. Nung nandun si Tony Gonzaga. So, sabi ni Tony Gonzaga, ito talagang ko, manang-mana kasi yan kay Alex. Mahilig magbukas ng rep ng bahay ng may bahay. Meron lang sinabi kaagad si Chef RV, ay nako, hindi namin pinapabuksan sa mga bisita yung ref namin kasi
madumi or hindi namin yan pinapabuksan. Tapos nakita ko yung anak, si Tony Gonzaga, hindi siya nakaramdam. Nilapit pa rin niya yung anak niya doon sa rep. Binuksan nung bata yung rep. Ay, talaga? Nakita mo yung mukha ni Chef RB na patingin habang nandun sa vlog. Na parang kakasasabi lang eh. Para talaga itong yung tita niya eh. Na parang feeling pa ni Tony Gonzaga, nakakatuwa. Oh. Na parang ako naisip ko, tangina medyo nag-step over the boundary ka na sinabi na nga eh, buti sana kung wala siyang sinabi. Oo. Sinabi na nga niya na, ay hindi namin pinapaano tong ref namin, hindi kami yung ref hindi namin pinapabuksan yan sa mga bisita kasi baka madumi. Kasi minsan nga minsan nga yung laman ng ref ninyo, minsan yan din yung reflection ng buhay ninyo eh. Paano pagbukas? Puro tubig lang pala. So maisip, tangina walang laman yung ref nito, mahirap. Parang mga mata. Or tipong mga pagbukas ng rep ninyo puro mga I don't know. Ako kasi hindi rin ako komportable na gano'n na magbubukas ako ng rep ng ibang tao. And hindi nga yung pumapasok sa isip ko na magbubukas ng rep. Pag sinabi lang sa akin na kuha ka na lang ng tubig sa rep, doon ko lang bubuksan. Tas yun na, parang kung as much as possible, ayoko. So, naisip ko lang nun, parang dapat si Tony na mismo yung nagsabi dun sa anak niya na, hindi, wag mong buksan. Bawal daw. Sige, papauwiin tayo. Dapat sa'yo na as a magulang, yung nag-i-implement dun sa anak mo, hindi yung ibang tao. Diba? So, yun. Ano yung pangalawa? Well, link naman to, kumuha ng pagkain. Sinabi mo na rin to. Ito, wag mag-loiter sa pantry. Oo. Yun. Kunyari kung meron kayong pantry, dapat or yung bahay na pinuntahan ninyo merong parang pantry. Hindi yun parang grocery. Na pwede lang pumunta dun yung mga bata at mag-ransack ng mga snacks and all. Ito, isang example si Rocco. Gago nun to si Rocco, hiyang-hiya ako nun eh. Kasi merong isang bata, may pinunta kami Filipino party. Merong isang bata na pumunta dun sa pantry. Tapos, kumuha ng snacks. Nakita ni Rocco. Sumunod si Rocco, kumuha rin. Nakita ko, kumakain na ng mga chichirya. Sabi ko, putang ina. Saan mo kinuha yan? Sabi niya, in the pantry. Sabi ko, ba't ka pumunta dun? Si nagpunta kasi. Sabi ko, gunggong ka ba? So, dun mismo, the right then and there, pinagalitan ko. Tapos, kahit hindi nakita nung magulang, nung may-ari ng bahay, sinabi ko dun sa may-ari ng bahay na, pasensya na kasi sobrang hiyang-hiya ako na parang, ang squatter ng ugali ng anak ko. And naisip ko, magre-reflect dito sa akin na parang, na parang ang excuse ko naman dun, sinundan niya kasi yung bata na isa eh. So, squatter yung ugali ng batang yun. Hindi ako. Hindi ako. Well, pero yung fact na ginawa ni Rocco yun, nabuisit ako. Kasi nga, nakakahiya naman to. Parang kang hindi pinapakain sa bahay. Parang yun yung naisip ko. Pero masarap yung snack, Tristan? Parang popcorn. Kumuha ng popcorn. Tinikman mo din pala. Hindi ko tinikman. Mga popcorn. Sayang nga, puta, isoli mo yan. Magsabi ka doon kay tita, stasyon. Ayun. Tas after nun, hindi na siya. Parang sabi ko, kahit may makita kang ibang bata, bayaan mo sila. Sila lang yung ganon dahil ikaw hindi ka ganon. Parang yung lagi yung sinasabi, bakit sila pwede? Bayaan mong magulang nila yung magsabi sa kanila, hindi ikaw yung magsasabi na bawal. Hindi mo bahay. Kagaya ng title ng episode na to, hindi mo bahay ito. So, yun yung lagi ko sinasabi sa mga anak ko na pag nasa ibang bahay, hindi natin bahay ito. Huwag kayong, which leads me dun sa susunod na bawal na nakakahiyang gawin. Yung pag-upo sa sopa, nakala mo doon ka nakatira. Ay, or, di ba?
Ikaw ba, kamusta Oo. ba ang ano mo diyan sa ganyan? Nako, nako, nako. Ye meron kasi akong ano, shit, paano ko ba, hindi ko maano, eh, kasi alam ko nakikinig din siya nitong anyway, yung sa sofa, ay, ano yan, kumbaga, sige na nga, just pa hindi normal sa isang tao, not isang tao, isang person or isang group of person or isang individual na, well, teka lang, sorry, medyo nagfo-fumble pa ako. Di ko kasi alam kung Pero paano ko habang i-break. ino-organize mo yung thoughts mo, i-organize mo muna yung thoughts mo. Ako magbibigay ulit ako ng isang Oh, example sige. diyan, Si ano, eto si Age, yung listener natin na kapitbahay ko. Hmm. 'Pag nagpupunta sila sila yung magandang example para sa akin dito, eh. Kasi tuwing pumupunta sila sa bahay namin, 'pag pupunta sila sa bahay namin kasi yung sofa namin ano, parang ganito yung kulay. Yung sofa namin Oh, sa sala, ganito yung kulay or parang oh, mas lighter. oh, So, um, parang mabilis siyang dumumi. oh, Well, hindi naman mabilis dumumi, pero 'pag nakita mo kasi parang feeling mo mabilis dumumi. So, si Age 'pag nagpupunta dun yung mga anak niya, sinasaway niya, sabi niya, "Huwag kayong tumungtong diyan, huwag kayong tumungtong diyan, huwag kayong tumungtong diyan." Laging gano'n. Makita mo oh, kasi ako wala akong problema kung makulit yung mga bata, hmm, pero kung nakikita ko yung magulang is proactive ng pagsasaway. Kasi hmm, nga, at the end of the day, mga bata yan, eh. Hindi mo masisisi yung mga bata, eh. oh, So, madalas diyan, nakaano yan, nasa magulang, eh. So, ako lagi oh, kong sinisisi, sa isip ko lagi, yung magulang. Kaya binibigay ko um, yung, ah, yung papuri dito kay Aids, eh. Shoutout sa'yo, Aids. Alam ko nagda-drive ka ngayon sa trabaho habang nakikinig ng tatayhood. hmm, Avid listener natin yan. So, kaya lagi kong sinasabi, kasi malamang makulit din yung mga anak niya minsan. Eh, bata, eh. Pero nandun oh, siya para kahit nagdadaldalan kami, makita mo siya yung nakatingin siya sa gano'n, parang talagang tinitignan niya yung mga anak niya na ano, so talagang nagsasaway. Pero sa'kin wala namang problema kung uupo ng nakahiga yung mga bata, eh. Hindi siya ano, eh, as long as na parang yung decent naman na hindi naman yung tinatalunan. hino-hoard niya, oo, Hindi, yung tinatalunan kasi may mga nakita akong ibang pinuntahan naming bahay, hindi naman sa bahay hmm, namin. May mga bata tumatayo sa sopa, okey, tapos tumatalon, tumutungtong sa sopa. Si Rocco piniti ko yung tenga nung isang beses, gano'n din. Kasi sinabi niya, "Eh, kasi sila, gumagawa nila, eh." Sabi ko, "Tangina, ba't ka susunod sa mga ganyan?" Sa mas akala ko na meron kang sinabing adjective, eh. yun, oo, yun yung kinuwento ko sa'yo na sinabihan ko siya na, Oo, gano'n "Ganito ka ka ba? ba?" Oo, tama, Tapos tama, nagalit siya. oo. So, Pero yun. Yan, pero ikaw, ayun, go. yung story ko naman diyan, background, nung nung pumupunta ako sa bahay nila Makoy Pare ng Machong Tsismisan, shoutout nga pala. Pinakita na sa Yehey! pinakita Babalik na sa'kin yan. ni Ah, Makoy yung lahat ng bahay niya, lahat ng kwarto maliban sa bedroom niya. Tapos ano yun, sabi sorry, niya, ulitin mo ulit? pinakita niya lahat ng kwarto sa bahay niya maliban sa bedroom. Hmm, Sabi, ano, um, pagdating sa bedroom, napaka-intimate daw yon. So, never daw siya nagpapapasok ng tao sa ano sa bedroom. hmm, Tapos, fast forward, nagkaroon din kami ng conversation ni Makoy regarding sa bedroom. Kasi sinasabi niya naka-ano, eh, natutulog siya na nakahubad. Tapos hubad-hubad. sabi hubad-hubad. Tapos Oo. sinasabi ko, "Eh, paano yun 'pag ano, may nakatambay sa kwarto mo?" Tapos sabi niya, "Kaya ako hindi nagpapatambay sa kwarto ko." So, which tama naman siya. Papaano kung kunyari kunyari yung mga bisita mo or bisita ko, pumunta sa kwarto ko, eh, nagja-jacks ako sa ano, sa kama ko ta's hindi ko pinalitan.
eh di mahawakan nila yung mga tiyanak ko sa sa bedsheet ko, baga parang gano'n. So sa mga bisita ko na nakakarinig nito, huwag kayo humiga sa kwarto, sa kahit anong kwarto kasi pinagja-jacksan ko yan. Teka, humihiga sila sa kama? Eh di anong humihi? Humihiga sa kama? Oo, humihiga sa kama. Papasok sa kwarto tas humihiga sa kama? Hihiga sa kama, oo. Bakit pagod ba sila? Hindi ko din alam eh. Siguro, night shift. Sabi natin baka call center. Hindi ko na Tangina. sabihin Okay, yung higa sa kama. details. Pero babang iniisip ko kung bakit nila ginagawa yan. Basahin lang natin yung mga ibang comments dito. Si OG Antonio, ang sabi niya, timing ako sa live nyo kaso hating gabi na. Si Ton Ramos, magandang gabi mga papa. Si Trisha Maria Luis from Kobe, Japan. Shoutout ulit sa iyo. Dapat lagi natin sina-shoutout yan para i-promote tayo niya sa Japan. Tama si Tristan, reflection din yan sa magulang. Oo nga, tama. Si Lance Lilan Canlas, shoutout kay Masa Mulak. Bakla to, nababakla to kay Masahiro siguro. Sabi niya, hi Titi and Ingo, pagtripan nyo nga si Masa Mulak. Tapos ito, si Ramil Pascua, sa wakas naka-timing rin. Sabi rin ni Ramil, nasa pagpapalaki yan mga papa, though kids will always be kids, pero may restraint kapag nag-guide ng tama. Ayun. Pero, ayun. Sorry, may isa pa akong gusto kong ikwento. Kasi kasunod dito is huwag mag-request ng pagkain. Hindi naman sa pag-request ng pagkain, pero naalala ko nung college pa kami, gumagawa kami ng project. Tapos, nag-overnight, for some weird reason, hindi ko alam kung bakit kami nag-overnight pag gumagawa kami ng project. May kanya-kanyang naman kaming computer tsaka may internet naman nun. Anyway, so kinaumagahan, mag-breakfast, yung host namin nag-prepare ng breakfast. Tapos yung isa sa mga ka-teammates namin, biglang naisipan na hindi siya mag-rice. So puro hotdog lang kinakain niya. Tangina niya, kinuha niya yung mga ulam lahat? Oo, kumbaga, imbis na Gago. yun, tas sabi niya, kasi diet ako eh. Diet ako chong eh. Nagkikito ba yan? Si Makoy Pare ba yan? Baka nagkikito na siya. Nag-umpisa na pala siya ng keto, no? So yun, parang, kailan ka pa nag-diet? Tsaka, ba't ka pa magda-diet? Dito pa sa bahay ng ibang tao. So, ayun. So, ganun yung POV ng siguro ako. Definitely, ganun maging POV ko kung, kunyari, nag-request kayo ng food. Biglaan, na walang time for me to prepare. Ganun. Tsaka ito pa pala, naalala ko pala. Kasi ito, nakwento mo to sa Machong Chismisan dati. Oo. Kasama ba dito yung, although ito kasi, ito bata pa naman kasi kayo nito eh. So, pwede ba nating isama tong kwento mo na to na yung ginawa ni Makoy Pare sa bahay ninyo, na nandun sa may bintana pala yung nanay mo habang nanonood siya ng pool. Oo, nag-jack siya. So, yan, wag mo. So, ito, i-comment niyo to sa Machong Chismisan or tanong nyo kay Makoy Pare to. Totoo to. Nag-jack siya sa bahay nila Ingo. Ngayon, nang nandun yung nanay ni Ingo. Pero growing up imagine nyo yung mouse na hinawakan ni Makoy yun din yung mouse na hinawakan ko pagkatapos kong hawakan yung bird ko. Parang gano'n, di ba? So, pwede natin sabihin na nahawakan na ni Makoy yung bird ko. So, pero ito, meron ka rin nilagay dito, yung wag mo magbukas ng cabinet ng hindi mo bahay. Pero totoo yan may yung mga bata talaga mahilig din talaga kaya nga ito nga ang punot dulo talaga nito, dapat pag nasa ibang bahay talaga tayo, dapat bago ko sabihin yan, dapat magpasalamat muna tayo sa sponsor natin.
Ay, oo nga, no? Panalo sa bingo, plus, 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 plus. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo, plus, 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 plus. Maraming salamat, Bingo Plus. May 3 paraan para maka-avail or makapaglaro sa Bingo Plus. Punta ka kayo sa mga app stores nyo at hanapin ang Bingo Plus sa App Store or punta sa website na bingoplus.com. At lastly, may mga physical store na pwede kayo maglaro doon. Yun. Ayan. Yun nga, ang gusto ko lang sabihin is, yung mga bata, wala naman tayong magagawa dyan. Kagaya ng sinasabi ko, kailangan talaga yung mga magulang mismo yung nagsusuheto sa mga bata. I mean, malikot yung mga bata, given na yun. So, magbubukas ng mga cabinet yan. So, dapat pinapaalala natin sa mga anak natin, nandito kayo sa ibang bahay, huwag kayong magbubukas ng mga cabinet. Yan. Tsaka yung sabi mo rin kanina, di ba, Ingo, yung huwag pumasok sa kwarto nang walang paalam. Oo. Tsaka yung huwag humiga sa kama. Na hindi para. Pero dito kasi, uso yan dito. Kasi maraming nagpapa-house warming dito. May pa-house tour pagka, umiikot kami doon sa buong bahay. Tinisilip namin yung kwarto, lahat, yung banyo, ganun. Pero pag nagpapa-house warming, sasabihin, gusto niyo ba silipin yung mga kwarto? Parang gano'n kasi siguro yung mga nagpagawa ng bahay, proud rin naman sa or minsan yung mga bisita rin yung nagsasabi na, patingnan naman nung itaas ninyo. Bago yung bahay ninyo, patingin naman. So, titignan din nila. Parang gusto lang din nilang mag-usyoso. So, yun. Basta ako, guys, isang tip ko pala doon sa mga sa pag mag-house tour kayo. Tapos ang may-ari 6-footer. Huwag kayo maghugas sa sink nila. Kasi nalala ko naman si Makoy. Sabi niya, hinuhugasan daw niya yung titi niya sa sink nila kasi sakto-sakto daw sa titi niya eh. Kaya di ko talaga didikit yung kamay ko sa or yung totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Hinuhugasan daw niya yung titi niya sa sink nila. Tsaka di pa umiihi si Makoy. Nakaupo, di ba? Nakaupo. Baka kasi sumasaw-saw yung edits niya sa kaya hinuhugasan niya. Ito, tama yung sinabi dito ni ni Trisha Maria Luis Ramos. Dapat na-orient yung kids kung anong di dapat gawin pag nasa ibang bahay. Kung may cases naman na makulit yung bata or what, dapat proactive sa pag-call out. Kasi pag di kinall out agad, iisipin nila na okay lang yun gawin. Totoo yan. Kasi ang hirap din dyan kasi, dapat dyan ang nagko-call out yung sariling magulang. Hindi yung host mismo. Although ako minsan, pag may mga makulit na bata dito, minsan di ko napipigilan na i-call out. Kasi meron isang beses dito, may bata dito. Parang may chocolate yung kamay. Tapos, naglalaro siya dun sa kortina namin. Yung kortina namin sa may sala, parang sheer curtain siya na kulay puti. Na hindi ko pa nga na-figure out kung paano siyang tanggalin kung gusto namin siyang laban. So, naisip ko, tangina, pag nalagyan ng chocolate to, problema to. Or nalagyan ng mantika to, problema to. So, sinabi ko, wag ka dyan. Papauwi na kita. Papauwi na kita ng kukay ng tatay mo. Dinaway pa yung tatay. Pag hindi sinasaway ng magulang, yun, sinasabi ko ganun, papauwiin ko na kayo. Di ba uuwi na kayo? Sinasabi kong ganun. So, ayun. Naisip ko lang, wala ganun talaga kung hindi nyo sinasaway, ako na yung magsasaway. Yun. Pero ito, Ingo, nasabi na ba natin lahat? Yung last na lang pala, yung wag mag-uwi ng kung ano-ano. Pero siguro nga dapat to may listahan kayo ng pagpupunta kayo sa isang bahay. Sasabihin niyo na kagad sa mga anak ninyo, pupunta tayo dito sa ganito. Dapat ganito dapat ganito yung gagawin ninyo. Naalala ko nung may pinuntahan kami na kamag-anak namin yung bakasyon namin.
Pinapapilitan kami ng tita ko. Yung mga anak ko, 'di ba, alam kong medyo choosy sila sa pagkain. Oo. So sinabi ko, si tita mag-aano sila, magpe-prepare sila ng pagkain para sa atin. Huwag niyong sabihing ayaw ninyong kumain. Kahit just try a little bit of food. Yun na yung sinabi ko, just try a little bit of food so that parang they will feel appreciated para hindi kayo bastos. Habang sinasabi ko yun, nanlilisik yung mata ko na parang kumain kayo doon, maski konti, tikman nyo lang, putang ina nyo, parang awa nyo na, ko ng kahihiyan. So, si Rigo, good job kasi nag-serve yung tita ko. Nag-serve ng foie gras. Oh, wow. Tawag dito, yung smoked salmon. Nagulat ako, puta, kumain si Rigo. Ang dami niyang kinain. Siguro sa sobrang takot sa akin. Si Rocco ginawa, natulog. Although si Rocco kasi, jet lag nga kasi kami nun eh. Pagdating ng 6 p.m., inaantok na siya. So, okay naman yung tita ko. Sinabi naman niya na, hindi, patulugin mo na lang. So, natulog lang si Rocco doon. Pero yun nga, sabi ko, nag-prepare sila. At gusto ko lang basahin yung huling comment dito ni Carlo Miguel Perez Nacario. Nakot mo yung attention ko eh. Kamukha pala ni Sir Ingo, si Sir Ryan Agoncillo. Putang ina naman! Salamat Carlo Matagal ko nang hindi narinig yan. Hayop no. Hindi na si Chubby Hindi na si Chubby Del Rosario Ryan Agoncillo na yan. Medyo nag-blush si Ingo dun sa comment mo na yan, Carlo. Hindi kasi, seryoso, matagal na siya sabi sa akin. Siya matagal ko nang narinig din yan. Aminado eh. Di mo nang sinabi, hindi naman. Tangina, grabe yung mga ka-co-host ko. Wala mga may kamukha si Masahiro, Park Seo-joon, tsaka Aga Mulak daw. Tangina, tas dito sa Tatayod si Ryan Agoncillo, tsaka Chubby Del Rosario. Putang ina. Pinagsama ba? Parang mute. Yun. Ito. So yan, natapos na natin lahat ng nasa listahan natin, di ba? So yung susunod dito, bakit ba ito ginagawa ng mga bata? Oo nga. Sa tingin mo, bakit kaya? Kasi siguro, akala nila sa bahay nila, free sila gawin yung kung ano-anong bagay. I mean, free sila na magbukas ng cabinet, kumuha ng ref, mag-ransack ng mga pantry, tumalon sa kutsyon. Kasi bahay nila yun. Pero hindi nila alam na dahil bahay nila yun, pwede nilang gawin yun na hindi naman it doesn't mean na lahat ng bahay ganun din na pwede nilang paglaruan. Tama. Kasi yun nga parang siguro ang nasa utak nila, lahat ng bahay, all houses, same rules. Wala naman akong pakialam basta bahay to. Pareho lang to kung anong ginagawa ko sa bahay namin. Ito rin yung gagawin ko dito sa bahay na to. Pero ito nga ibibigay kong example dito si Rigo Kunwari, ganito. Kasi minsan, may mga may i-request siya ng mga grocery namin ng mga snacks. Sasabihin niya, tatay, gusto ko, hindi ko maisip kung anong snacks gusto ko ng Chippy, Cheese Curls, tsaka Boy Bawang. So, meron ganon. Tapos, pag meron siyang nakitang ibang snack na hindi yung mga sinabi niyang ipabili, or naalam niya na yun yung nagiging kinakain ko or kinakain ni Luis, sasabihin magpapaalam yung si Rigo. Tatanungin pa ako noon, kunyari nagre-recording tayo, mag-text yun sa akin, tatay, can I eat the chocolate here? Na parang ako, ang weird mo, nagpapaalam ka pa, sige, you can get whatever's there. Pero hindi na nagbago sa kanya yun. Lagi siyang nagsasabi na, hindi, kasi baka kasi merong nagre-reserve nito dito So hindi ko yan kakainin, tatanong ko muna sa inyo. So, yun. Meron siyang ganong, siguro nga kasi medyo harsh nga ako kay Rigo Hindi naman ako magmamalinis na hindi ako na napakabait kong magulang Pero harsh kasi ako nung lumalaki siya So naging masyado siyang disiplinado pagdating sa mga ganyang bagay. Ito, babawi ako, Ingo Sabi nito ni JJ tsaka ni Trisha Maria Luis. Kamukha mo rin naman si Jet Li Wow, totoo. si Pang Hollywood to Jet Li. Pero yung isang tawag doon, isang flip side doon sa pagpapaalam.
Kasi naalala ko ako nung nung nasa isang bahay pa kami nung kapatid ko, nagpapaalam ako sa kanya kung pwede ba akong kumuha nung yung juice or basta kahit anong food na alam ko hindi ako bumibili nun. Minsan pa nga Hmm. sinasabi niya na bakit ka pa magpapaalam, eh kaya ko naman nilagay yan dyan kasi para sa atin yan. Na na-ingrain na sa akin na magpaalam every time kasi nung time na walang-wala kami, not walang-wala pero mas Nung hindi pa kayo less. nagsusupply ng mga tea sa Coffee Bean. Oo, yung CBL tea, wala pa kaming Oo. rice tea sa CBL tea. Ano, tawag CBTL. doon? CBTL. Ano, kumbaga nag-aaway kami magkakapatid dahil akala namin free for all. O well, akala ko free for all, yung pala hindi. Na hanggang tumanda ako, nadadala ko pa rin siya. Or nadala ko pa rin siya. Grabe. Hanggang ngayon? So, diyan nagpapaalam mo pa. Well, ngayon malamang hindi na kasi Ay, hindi na. wala. Paano ba dapat? Kagaya kanina, diba sabi ko, dapat meron tayong, bago tayo pumunta sa isang bahay, kailangan meron ng, siguro to, sa mga nakikinig, sa mga magulang na nakikinig, siguro dapat bigyan natin ng rules yung mga anak natin Oo. bago tayo pumunta sa ibang bahay. Siguro ano lang para madali lang, 3 rules lang naman yung lista namin dito eh. Number 1, magpaalam ka muna. Number 2, huwag kang hahawak ng maski ano. And number 3, mag-thank you ka. Oo, tama. Pero yung iba nga, ako nga, ano napapansin ko sa mga Filipino families dito, mahilig sila yung pinapa-bless yung mga anak. Sa Pilipinas ba, ganun pa rin? Kasi ako hindi ako lumaki na nagbe-bless eh. Yung Sa akin nagmamano, normal pa rin ba sa Pilipinas na laging ganun pa rin, na nagmamano, ganun? Si Baka Sven, bastos akong lumaki. si nanay ko nagbe-bless. Hindi ako, lagi ko yung nakakalimutan eh. Pagka may mga dumating kaming bisita or nasa ibang bahay kami, yung mga bata sasabihin, yung mga magulang sasabihin, mag-bless ka na muna kay tito. Tapos nakakalimutan ko yung mga anak ko na, mag-bless kayo doon. Itong isang beses, sinabi ko kay Rocco, mag-bless ka doon. Sabi ni Rocco, what's bless? Ginanon niya doon sa matanda. Puta, baliktad. Napag-aalala tayo. Although kasi ako, aminado naman ako, hindi ako nasanay na nagmamano. Oo. As in, hindi talaga. So, ayun. Yun. So, ano ba? Yun lang. Siguro, yun lang yung 3 rules. Mayroon ka ba mga idadagdag? Sa tingin ko, wala na. Siguro message na lang natin siguro sa mga papa natin, sa mga listeners natin, na hindi naman siguro kailangan ng perfectong anak. Kailangan natin ng marunong makisama na anak. Dahil walang manual ang pagiging magulang, pero araw-araw meron tayong natututunan. Salamat mga papa. Ayan, maraming salamat sa mga nakinig at siyempre, magbabasa tayo ng comments sa ating last episode ano ba yung last episode natin? 158 na hindi na ako paborito, Mom versus Dad sa mata ng bata. Yan. Sabi sige, nakapost na ba sa'yo? Ayan, sige. Sabi ni Ekosen, sobrang relate sa episode, ganyan ang baby boy ko sa mom niya. Pero bawi naman sa second baby. Baby girl naman, mabuti. Tanggapin na lang talaga. Ayan. Sabi ni Jomar Estuesta, first, what if nga kung same-sex yung parents, kay mommy o kay mommy? Hey, di ako naniniwala na homophobic si Tristan. Idol yan. Unfiltered takes. More episode, guys.
Happy New Year. Oy, Happy New Year din, Jomar Estuesta. Ito, si Lance Leland Canlas. Mas okay pa rin if mag-live recording kayo sa FB, chances are mag-comment si... Ito na naman, fanboy talaga ni Masahiro to eh. Mas okay yung mapagtripan siya ni Tristan. Speaking of MC, sana this 2026, babalik na talaga fully si Ingo. Please, make it possible. Nakailang ulit na si Ingo, hindi na siya babalik at meron siyang restraining order. Sabi ni Chen the Great, ganda ng episode mga papa, walang manual sa pagiging magulang, pero araw-araw may natututunan. Yun, buti ka pa, Chen the Great, alala mo, kami hindi. Yun, oo nga, kami medyo nakalimutan namin eh. Sabi ni Louie, wala kasing puday Ingo, kaya mas gusto niya mami niya. Ganda ng episode, sana si Kim Chu na ang next na guest. Suggestion for the future episode, paano naman magkaroon ng quality time ang mga papa? Na episode na yata natin yan eh. Yung quality time? Siguro sobrang tagal na yan. Oo, sobrang dahil na. Tsaka ito, meron pa, hindi pa natin napapublish na comment. Si Saldi Aquino, ka-village pala kita, Ingo, kaklase ni Sven yung pamangking ko na may autism din. Uy! May ka-village ka, grabe. Saldi Antonio, pag nakita mo si Ingo, pa-picture ka lang sa Ingo. Makikita mo talaga, kamukha talaga ni Ryan Agoncillo yan. Nako, mukhang kailangan ko yatang maligo bago ko ihatid si Sven. Yun lang. So, yun lang. Salamat mga papa. And salamat din sa sumama sa mga live namin. So, yun. Dito na lang ulit. Hanggang sa susunod. Bye!